Ang kinalit nila ay Father, Son, Holy Ghost. Pinagbutuhan nila sa Nicene Council. Ay bakit doon tayo sa pinagbutuhan nila na mali naman? Doon po tayo sa original. Dahil pag original, kahit gas-gas na ulsan niyang pantalon ni Levi, tutusin mo pa yan. Bakit original eh? Di ba? Kaya tayo minsan mahilig ko kayo. Diba? Maganda talaga, original. Kaya makita natin mga kapatid na importante na tayo doon sa original. Original. Kahit mata lang ka, bumpa ka, ibabalik sa original. Ganun po yan. Sumagna natin, yun lang yung mga tao, ayaw bumili ng mga sasakyan galing ibang mga tao, hindi ka. Yung original, ang gusto namin, kahit luma. Kaya po sa original tayo. Ngayon, tingnan po natin, ano po yung paraan ng pagbabautismo? Tingnan po natin, dito po sa dito sa John 3, tingnan natin John 3, no? Sa John 3, 24 yata, 23. John 3, yung maraming tubig sa inon. At 3, 23, no? Sabi po rito, nagbabautismo rin si Juan sa inon na malapit sa Salim. Ano po dahilan? Ba't doon pa siya dadayo? Ano po dahilan? Sapagkat doon maraming tubig. Hindi pala pwedeng kakaunti ang tubig. Eh kung pwedeng kaunti ang tubig, ba't maglalakad pa ng malayo? Di kumalo na lang sa tapayan ng tubig. Tingnan po ni, ano po ang bautismo? Larawan ng paglilibig. Di ba nabasa natin? Alam nga namang nung Minister Vicky, pinag-usapan yung bautismo, may bautismo ang daw. Eh, ang tubig hanggang dito. Ay, nang itumba yung tao, ay lawas pa rin yung katawan. Pinagulong-gulong na lang. Ginawang espasyon. Mali po sa Biblia, mga kapatid. Saka naman nakakita na ililibig yung patay pagugulong-gulongin na sa lupa. Walang ganon. Yung po ilulubog, mga kapatid. Lubog, immersion. Kaya nga yan, masapat ang tubig. Kaya, hindi na magbabautis mo si Juan. Sapagkat doon maraming tubig. Sabi gano'n. Kita po niyo. Kung maraming tubig, yun ang dapat pag-bautismuhan. Ngayon, tingnan po natin, dito po sa Matthew 3, ng bautismo ng ating Panginoon. Ano ang anyo ng, doon tayo papattern eh. Doon tayo papattern ng bautismuhan po si Kristo. So, dito sa 13. Sabi rito, nang mabautismuhan si Jesus sa talatang 16, chapter 3 ng Matthew. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siya umahon sa tubig. Malalim ang pinanggalingan. Umahon. Pag-ahon, ay pataas yun, hindi pa baba. Pag umahon pa baba, ay mali sa salita yun. Mali sa kahulugan ng salita. Kaya umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapas sa kanya. Huwag na natin asahan yun. Dahil ang Espiritu po, ibinuhos na dito sa mundo. At siya ay, kung saan mayroon nagtitiro sa kanyang pangalan, naroon siya. Hindi na yung asahan, ay, huwag lang tapasin. Ito makita mo yung malapag dinakapit bahay. Siguro ito na yun. Hindi yun, wala akong gano'n ngayon. Wala akong gano'n. Kaya delikado yun, baka tayo malin lang kalapati ng kapibangay. Makita po natin, yung bating. Sino yung bating? Nung sila po ay sabi na, ito ang tubig. Ano po ang klasifikasyon na binabautismohan? Naniniwala at nakakaunawa. Ano sabi ng bating? Nung yung bating ay nasa karwahe, di ba? Nagbabasa ng Bible. Eh si Felipe, sinabayan Felipe. Ano ba, alika, naiintindihan mo ba yung nabasa mo? Hindi nga alika eh. Pero kung may magpapaunawa nito, ay unawaan ko ito. Ay si Felipe, sumakay sa karwahe. Ganito yan. Hanggang sa naunawaan niya. Nung maunawaan na po niya, yung bating na mismo na kanyaya, ang paikahad lang para ako ay bautismuhan. Ay, ito na tubig. Dumaan din sa iyo, bautismuhan na ako. At ang sabi ron, siya binautismuhan, at ang sabi ron, at siya ay kapwa lumusong sa tubig. Kaya malalim. Malalim mga kapatid. Lumusong. Ang ating naman Panginoon sa Kristo ay umahon. Ay malalim talaga. Malalim talaga. Larawan ng paglilibig. Kita mo. Kaya immersion po ang original na bautismo. Kaya nakahanap sila ng maraming tubig. Yan po mga kapatid. Baka may dadagdag sa sudong. Wala naman sa mga. Pastor Bingi. Ngayon, ang binabautismohan po
Alam natin, hindi pa kayo umatras ngayon. Kaya alalahanin lang ninyo, sabi ng Biblia, ang araw na bukas hindi ninyo alam. Ano bang oras ng Mr. Tumatayan ay tumutok? Alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, ano bang oras? Hindi mo alam kung anong oras tutok yun. Kahit simping ng tulog mo, pwedeng tumuktok. Managinip ka lang ng malaking tao, sinasakaw ka, hindi ka na makahinga, bangungot, patay ka. Paano ngayon kung hindi ka sumampalatay at pinabautismuhan? Wala kang katiyak. Ang kailangan po natin, may katiyak tayo. Total, wala namang bayad. Ang may bayad lang dito. Bayad lang dito. Ang balita ko, interest na tayo. Hindi rin pagbabautismo, wala akong bayad yan. Kaintasan, walang bayad. Pananampalataya, walang bayad. Dahil utos, natanggap ninyo walang bayad, ipamahagi nyo na walang bayad. Yan po mga kapatid. Wala man tayong sweldo rito. Kaya lang, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Yung nagpabautismo, sumusunod rin yun eh. Nagbabautismo kami, kung hindi kami susunod, wala rin. Kaligtasan din ang hinahabol namin dito. Kayo namang magpapabautismo, kailangan sumunod din kayo kung gusto ninyo hindi maibiyerno. Di ba? Kung gusto namin sa langit, ay maganda. Bakit po? Siguro at kailangan ng kaunti, kung ba't tao'y dapat mabautismuhan. Yan po ay unang habang pa lang para ikaw ay maborn again. Tatlong habang yan eh. Una, manampalataya at mabautismuhan. Anong tawag doon? Pag-aaring ganap. Justification. Pag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan ka na, ginanap mo na yung kasuwiran ng Diyos, ang tingnan Diyos sa iyo, wala ka na kasalanan. Ikaw ay itnapo na yung kasalanan mo doon. Sa Amerika, namin kasalanan eh. Itinapo na sa Hollywood. At sabi ng Panginoon, hindi ko naalalahanin. Isipin niyo mga kapatid. Unang hakbang, pangalawang hakbang, ito na, Mateo 28. Tutuloy na natin, binabasa natin. Mateo 28, talatang 20, ito po yun. Kaya huwag kayong titigil, maraming bautismuhan yan. Akala, tama na yun, suliho. Kaya nga ang sabi rin, maliligtas. Diba? Ang sumasampalataya at mabautismo na ano? Maligtas. Hindi sinabing ligtas na. Ay kung sinabing ligtas na, ay wala kang gagawin. Kahit lagi na lang araw-araw ka mag-swimming, magpulang ilaw, kaya ano man. Wala, ligtas na eh. Pero hindi po maliligtas. May gagawin pa po tayo. Ito ho yung gagawin natin. Ito ninyo sumasagot. So, ang talata po ay 20. Naturuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos. Pero ang pangako'y narito at narito. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sinabi ho pa, hindi hiniwalay. At hanggang sa anon? Hanggang sa katapusan daw nitong sumundo, mga kapatid. Sasama natin. Eh paano yung mga nabautismo na, namatay na, alabok na, buto na. Naroon pa rin ang espiritu ng Panginoon. Si Eliseo nga, nakapalit ang espiritu ng Panginoon sa buto, di ba? Yung buto ni Eliseo? Yung buto ni Eliseo, mga kapatid, na mayroong taong ililibing, ay nariyan na yung mga kaaway nila, diyan kinuha, inihabis na lang doon sa libingan yung patay na tao. Ay nasaling yung buto ni Eliseo, ay meron yung espiritu ng Diyos. Anong nangyari doon sa tao patay na buhay? Sabi ng Biblia. Ganyan po ang bawat ito at talabok ng bawat mananampalatayang totoo. Ang espiritu ay hindi po ihiwalay. Pangako ito, hindi po pwedeng mawala ang pangako ito. Narito, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi po naman natatapos ang sanlibutan. Ay nangamatay ng mga Kristiyano. Naroon pa rin sila. At yung espiritong yun ang magbabangon sa kanila sa araw ng pagbabangon ng ating Panginoon. Ano raw turuan? Kaya po merong Bible study, merong pagsaba. Yung iba, pag nabautismo, hinto na ng pagsaba. Yung ganon. Magpapatuloy tayo. Bakit? Tuturuan nga tayo eh. Kaya nga pagdating ko sa panambahan, merong Sunday school teaching doon. May pagtuturo ng salita. Makikinig ka para maturuan ka. O, bakit kailangan maturuan? Malaman natin kung ano yung utos. Pag nalaman na natin yung utos,